Kamusta mga kaibigan? Welcome sa ating channel, ang inyong political pulse ng bayan kahit nasan ka man sa mundo, mapa-US man, Canada, Dubai, Japan o kahit saan pa. Ako si #WalkWithLan at ngayon magda-dive tayo sa isang mainit na issue na nagpapakulo ng dugo ng milyong-milyong Pilipino. Ang kontrobersyal na desisyon ng COMELEC na kansilahin ang registration ng Duterte Youth Party List na may 2.3 million votes sa 2025 midterm elections. 2.3 million Filipinos, mga kababayan natin mula Quezon City hanggang Davao, mula Riyadh hanggang Sydney, nagtiwala, bumoto at nagbigay ng mandato sa Duterte Youth. Pero biglang sinabi ng COMELEC, sorry, disqualified kayo. Hindi ba't parang isang malaking sampal sa mukha ng demokrasya? Ngayon, tatalakayin natin ano ang nangyari. Bakit at sino ang tunay na nadidehado dito? Is the voters or is it a bigger political game? Let's unpack this with facts, satire, at konting galit na may hugot. So before we start mga kababayan, hit that subscribe button. I-like ang video at i-share sa inyong mga kaibigan sa US, Canada, UAE at kahit saan sa mundo. Kung gusto niyo suportahan ang content natin, mag-send ng super thanks. Every peso, every dollar, every dinar, every dirham helps us keep this channel alive para sa inyo. Lalo na sa mga OFW natin, let's dive in. Una, let's set the stage. Ang Duterte Youth Party List sa 2025 midterm elections, pumangalawa sa lahat ng party list, garnering 2,338,564 votes. That's enough for 3 seats sa House of Representatives. Pero noong June 18, 2025, inilabas ng COMELEC Second Division ang desisyon, kansilahin ang registration ng Duterte Youth. Why? Sabi nila, may mga violations daw ng election rules, from failure to publish their registration, petition to issues with their nominees like Ronald Cardema's age eligibility back in 2019. Pero teka mga kaibigan, let's zoom out. 6 na taon, 2019 pa nagsimula ang kasong ito. 6 na taon bago nila na-finalize ang desisyon. Pero hinintay nila pagkatapos ng eleksyon. Suspicious, di ba? Parang nagluto ng adobo pero inihain pagkatapos kumain ng lahat, no? Talagang sobra naman, no? Sobra naman, obvious naman. COMELEC's decision to cancel Duterte Youth registration came after the party list secured an overwhelming mandate of 2.3 million votes. COMELEC just disenfranchised 2 million Filipinos. Ang tanong, is this a fair ruling or is it a calculated move to silence a political force? Let's break it down. Sabi ng COMELEC, may mga violations ang Duterte Youth. Una, hindi raw sila sumunod sa requirement na i-publish ang kanilang petition for registration sa 2 national newspapers. Pangalawa, may issue sa kanilang nominees na si Ronald Cardema, na chairman ng grupo, daw ay overage noong 2019 elections, violating the Party List System Act na nagsasabing 25 to 30 years old lang ang pwedeng kumatawan sa youth sector. Dagdag pa nito sinabi ng COMELEC na ang Duterte Youth ay gumawa ng mockery ng election process dahil sa kanilang back and forth switching ng nominees noong 2019. Sabi pa nga, may allegations ng red tagging at misuse ng political leverage ni Cardema bilang dating National Youth Commission Chair. Okay, fair enough. Rules are rules, pero let's be real. Ang COMELEC ba talaga ay consistent sa pagpapatupad ng rules? Bakit ang tagal bago nila inaksyonan ito? At bakit ngayon lang, after 2.3 million votes? Parang hinintay nila ang perfect timing para i-disqualify. Suspetsa ko, may script itong pelikulang ito at ang direktor si COMELEC Chairman George Garcia. Ngayon pag-usapan natin si George Garcia at ang COMELEC. Si Garcia bilang COMELEC chair ay sinasabing committed daw na resolbahin ang mga pending cases bago ang June 30. Pero bakit? Parang selective ang action. Sabi dun sa X, that makes COMELEC look incompetent for taking 6 years to decide an issue. Let's talk facts. Noong May 19, 2025, isinususpinde ng COMELEC ang proclamation ng Duterte Youth dahil sa serious allegations.
No? Pero bakit hindi rin nila sinuspindi ang ibang party list na may pending cases? Tulad ng Gabriela at Kabataan na sinasabi rin ng Duterte Youth na may mga kaso. Parang may favoritism, di ba? Sabi nga ni Ronald Cardema, doon pa lang makikita na pinupolitika kami ng COMELEC. At si Garcia oh boy, parang maestro ng orkestra ng kontrobersyal, no? Sabi niya, ang desisyon ng second division ay hindi pa final at may 5 days ang Duterte Youth para mag-appeal, no? Pero teka, George, bakit parang ang bilis ng desisyon laban sa Duterte Youth? Pero ang bagal sa iba. Parang may double standard dito, ha? At ang masaklap, ang 2.3 million votes, mga OFW sa Dubai, mga kabataan sa Cebu, mga pamilya sa Davao, ang tunay na nadedehado. Their votes parang itinapon sa basura. Kay isang OFW sa Dubai nag-message sa akin. Sabi niya, Kuya, bumoto ako sa Duterte Youth kasi naniniwala ako sa kanilang laban para sa kabataan. Pero bakit parang ninakaw ang boto ko Nakakalungkot, di ba? Mga kababayan natin na nagpapakahirap abroad umaasa na ang kanilang boto ay magdadala ng pagbabago. Pero biglang sinabihan, sorry, wala na. It's like ordering adobo sa restaurant pero pagdating, sinigang ang ibinigay. Pero fair tignan natin ang kabilang panig. Ang COMELEC ay may tungkulin na siguraduhin malinis ang eleksyon. Kung totoo nga na may violations sa Duterte Youth tulad ng hindi pag-publish ng registration o paglabag sa nominee rules, then they have a point. Ang Party List System Act ay malinaw. Kailangan i-represent ng grupo ang sektor nila ng tapat. May mga nagsasabi rin, tulad ng ACT, ACT Teachers at Gabriela Youth, ng Duterte Youth ay hindi tunay na kumakatawan sa kabataan at mas ginagamit daw ito para protektahan ang political dynasty ng mga Duterte. Sabi pa nga, ang red tagging nila ay ibang grupo ay labag sa prinsipyo ng demokrasya. So, in a way, parang may legit na dahilan ang COMELEC. Pero here's the catch. Bakit ngayon lang? If these violations were known since 2019, bakit hinintay ang eleksyon bago i-disqualify? At bakit? At ibang party list na may pending cases ay hindi rin sinususpinde para may cherry picking ng cases, and that's where the distrust comes in. So let's zoom out. Again, this isn't just about Duterte Youth. It's about the slate of our democracy. Kapag 2.3 million votes ang biglang nawawala, ano ang mensahe nito sa mga butante na parang hindi mahalaga ang boto nila, na may mas malaking plano sa likod ng mga desisyon? Sa global context, tignan natin sa US, kapag may election disputes, may transparent na proseso. Sa Canada, may independent bodies na nagre-review. Pero dito sa Pinas, parang laging may drama. Ang COMELEC na dapat neutral ay parang nasa gitna ng political tug of war, at si George Garcia, parang siya pa ang scriptwriter ng drama. Kung pelikula ito, ang title ay COMELEC, The Great Disqualification, directed by George Garcia, starring Ronald Cardema as the underdog at ang 2.3 million voters bilang mga extra na walang lines. Ang plot twist, ang boto mo, wala palang kwenta. Pero seryoso, mga kaibigan, this is our democracy we're talking about. It's not a teleserye. So anong aral dito? Una, ang 2.3 million votes ng Duterte Youth ay hindi dapat balewalain. Those are the voices of Filipinos mula Manila hanggang Dubai, mula Davao hanggang Toronto na naniniwala sa kanilang laban. Pangalawa, kailangan maging transparent at consistent ang COMELEC. Kung may rules, apply them equally. At pangatlo, kailangan natin bilang mga botante na bantayan ang proseso. Our votes are our power. Mga kababayan let's keep the conversation going. Ano sa tingin ninyo? Madedehado ba talaga ang 2.3 million votes, voters? O tama ang COMELEC? I-drop ang inyong comments below. I-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan sa US, Canada, at UAE. At kahit saan sa mundo. Hit that subscribe button. I-like at mag-send ng super thanks please para suportahan ang ating channel. Para sa mga OFW natin, this is for you. Your voice matters. Hanggang sa susunod mga kaibigan, stay vigilant, stay informed, at huwag kalimutang mag-adobo. Hindi sinigang. Salamat at magkita-kita ulit tayo.